Naku partner, unang araw ng Disyembre at simula na rin ng Advent season kaya mas marami na ang naghahanda para sa Pasko. Iba't ibang palamuting pamasko nga partner ang ibinibida sa napakaraming lugar sa bansa. Silipin natin yan sa Amerika Balitang hatid ni Mars Salazar. Enggrande at nagagandahan ng floats na itinampok sa Grand Festival of Light sa Pasay City. Patok sa mga bata ang parada dahil ang tema puro laruan. Bukod dyan, mayroon ding dambuhalang floats na animoy gawa sa candies. Siyempre naroon din si Santa Claus at Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Tuwang-tuwa naman ng maraming taga Santa Rosa, Laguna nang ilawan na sa unang pagkakataon ang higanting Christmas tree roon. Kasunod niyan, inilawan din ang kalapit na Belen. Bida nga rin ang Christmas tiangge kung saan makakabili ng mga panregalo. Ang mga detalyadong parol lamang yan sa Bacolod City makikita. Yan kasi ang pinagkakaabalahan ng mga inmate ng Bacolod City District Jail. Sabi ng jail warden, lumabas ang pagkamalikhain ng mga preso sa paggawa ng parol. Pati nga rin mga preso sa Dagupan City Jail tinuruan ding gumawa ng parol na gamit ang mga patapong bagay. Sa Lingayen naman, katutubong material ang ginamit ng ilang residente sa kanilang i-display na parol. Habang sa Pagadian sa Zamboanga del Sur, ginawang pa-contest ang paggawa ng pinakamagandang parol na yari sa indigenous materials. Pero para sa ilang mga taga San Fernando City sa La Union, mas mainam na gamitin ang kawayan para makagawa ng napakaganda at napakatibay na parol at Christmas tree. Sa President Roxas, North Cotabato naman, ang mismo mga puno roon nilagyan ng disenyong pamasko. Kaya ang bakuran nila mistulang Christmas Tree Wonderland. Ang Christmas tree namang ito sa Davao City, gawa sa mga material na galing sa Mindanao tulad ng tinalak, batik at amakan. Namumutik-tik din sa disenyong pamasko ang customer lounge ng isang butik sa Tagbilaran City sa Bohol. Sabi ng may-ari nito, nais niyang madama ng mga pumapasok sa tindahan ang Pasko habang patuloy na bumabangon ng kanilang probinsya sa lindol noong Oktubre. Mark Salazar, GMA News.